Magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo diyan aking mga minamahal na kababayan sa mga lupalop ng mundo kayo napadpad at welcome muli kayo sa aking channel Norbert Vlog. At bago natin sisimulan tong ating pagbibigay ng konting komentaryo at pagbusisi dito sa pag-aral ni Jojo de Guzman dito sa butong mga nakita sa Lektaal na di umano ay sabi ng mga ibang mga nagko-comment o mga may ginagamit na mga isip ay ito ay mga butong itinanim o mga butong maaring ito ay galing sa ilang sementeryo na hinakot para gawing ebidensya. Ganun nga ba? So yan ang katanungan ngayon ng ating mga sambayanang Pilipino na ginagamit ng isip. At ngayon ay kung bago kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pag-hit ng all notification bell para maging update kayo sa video aking i-upload. Pero bago natin itong sisimulan at pakikinig dito at paghihimay-himay dito sa pag-aaral ni Jojo de Guzman, ay papasada natin ng konti itong mainit na balita ngayon lamang na itong issue nung nakarang taon na issue ng pagkamatay ng isang bilyonaryo na nagngangalang Juan Paulo Tantoco na isang bilyonaryong mayaman na negosyante na kaibigan ng administrasyon ngayon. At nung nakaraang taon ay nagkaroon sila ng entourage nung last March 4 to 7 na sila ay nagkita-kita at nagkaroon ng parte sa isang kilalang hotel sa Los Angeles na ito tinatawag na Beverly Hilton Hotel. At yung kasama nilang si Paulo Tantoco ay natigok ng dahil lamang sa na-overdose daw ayon sa resulta ng medical exam ng LA laboratorio na ito ay namatay o natigok dahil lamang sa pagka-overdose. At ang nakita doon ng mga kasama niya during a night before mangyari yung pagkatigok ni Paulo Tantoco ay nakita na si First Lady Liza Marcos ang kasama nito at ilang pang mga kilalang mga tao rin na konektado sa kanila. So ito yung mainit na nangyari ngayon. So ano nga ba ang kahinatnan nito? At malaking issue ito na para bang pilit pinagtatakpan ng mainstream media dahil ito ay kahihiyan ng gobyernong ito. Okay, so ngayon ay papanuulit himay-himay natin ang obserbasyon ni Jojo de Guzman dito sa video na to ng mga buto na nakita at imposible na hindi mabubulok yung mga sako pinaglagyan sa loob ng 4 na taon. Kaya ito ay imposible, di ba? Sa mga tao nag-iisip. Grabe na talaga yung lantaran ngayon ng panggogoyo ng gobyernong ito. Halos lahat nakatutok na dito. Ang daming problema ng bansa natin pero ganito yung nangyayari. Tignan nyo naman, no? Kahit yung sinasabi nilang search and retrieval operation dito nga sa missing Sabongero, sabay. Tignan nyo naman, oh. Isa itong malaking panloloko. Tingnan nyo Unang-una, hindi ko alam kung sino ang nag-submit ng video na ito sa mga mainstream media. Baka itong mga parang ito ay kuha din from a drone. Siyempre, walang sounds. Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila dyan. Tingnan, very calculated yung kanilang mga move. Ayan Tignan ninyo yung na-retrieve nila. Ayan Ganyan ba ang 4 years na nasa lake bed? Diba? Putol yan Panay lahat ng nila, putol na videos, hindi mo maintindihan. Paano nila nakuha? Wala bang live? Ayan, may drone sila dyan. Okay, tapos may mga nagdo-document ko, Di natin alam kung galing ba talaga sa lake bed yung mga ito o alam yung maalala ko tuloy yung ginagawa ni former President Erap Estrada na nagtapon muna sila ng mga basura sa Pasig River tapos i-video nila na kunwari pinupulot nila. Wala yung normal na live video para makita natin paano nila nakuha yan kasi sako pa lang napakabago. Red ang sako, 4 years po. In fact, pag magbasa tayo sa mga comments, yun na nga karamihan, majority ng mga kababayan natin ay hindi talaga naniniwala o hindi man lang nilumot or linumot yung sako, dapat nagkulay green yung mga ibang parts.
Oh, 'di ba? Nung walang gumalaw, nung walang gumagalaw sa paghahanap, ang daming sinasabi ng mga tao, ayan, may mga tanga talaga. Yan. Kung matagal na yan, dapat hindi muna hahawakan yung sako na yan, mukhang bago yung sako. Hindi ka talaga nagkakamali kasi tayo po ay nagtanong din sa AI, ano, nagpatulong tayo sa AI. Ano ba itsura? Yan. Ano ba itsura ng, ayan, ang tinanong natin, ito. Ano ba itsura ng rice sack after 4 years na buried in the lake bed? So, sabi dito, after 4 years in the lake bed, a rice sack would likely undergo significant changes due to aquatic environment. Ito yung mga possible na scenario. Disintegration. Talagang gutay-gutay po yan. As in, gutay-gutay. Hindi po yung... Di ba? Tingnan nyo, buo-buo. Saan ka nakita? O, dito pa sa video na to, tingnan nyo. Ang dami na red ito. flag eh. Ewan ko, sinubmit na naman nila sa media. Wala na namang sound. Hindi natin alam ano pinag-uusapan. Tingnan ninyo, may mag-Q pa na. Oh, ganun nyo, ganun nyo. Tingnan nyo. Inimute ba naman Ay na, buo-buo yung sako. O, yan, may puti video? pa, oh. Black dito, pero puti doon. Kailan kayo, hindi talaga maalis sa isip ng tao. Di ba? Tingnan nyo, parang buo-buo pa. Oh, ayan, oh, ayan, oh, puti dito sa ilalim. Oh, may mag-Q dito. May magsisignal. Oh, yan. Sabi, alugin nyo. Nung inalog. Oh. Nung inalog, nabuking sila na may puti doon. Puti yung sa ilalim. 'Di ba? Oh, yan. Ibig sabihin, kailan lagay lang nila yan. Ito yung nasa ilalim na part. Tapos, itong puti na ito yung nasa ibabaw. Kasi puti. Bagong-bago yung sako. Ayan oh, puti. Diba? Huling-huli sila sa video. O yan, huli kayo sa akto. Pinaglolo ko yung taong bayan. Ito yung binuhat nila mula dito. Tapos tingnan ninyo. Grabe talaga kayo Saan kayo galing? Paano nyo? Hindi man lang basa yung mga damit ng mga to. Akala ko diver kayo. Kaya nga eh. Saan nyo kinuha? Anong spot yan? Umahon ba naman sa dagat? Ayan o. Hindi Anong nabasa ginagawa yung damit. ninyo? Ba't ninyo ginaganyan? Hindi, magkalasog-lasog pa yan. Ano yun? Buo ba yung buto o disintegrated na yan? Kasi, tinanong nga natin, ang sako, after 4 years, Hayagang panggagago eh. ayan, pati nga rice grain, magbo-broken down yan. Okay? The sack and rice would have merged with surrounding sediment, creating a uniform mixture of organic matter. Ibig sabihin, lasog-lasog na yan. Isang buwan nga lang eh. Oo. In terms of appearance, the sack would likely be unrecognizable. So, dapat hindi na recognizable yung sako na yan. Either mushy or gelatinous mass. Ayun. Ano na siya eh. Pag hinila mo na yan, after 4 years, pag kinuha mo yan sa lake bed, hindi yan buo na makukuha mo kagaya ng ginagawa nila dito. Ayan buo-buo na binuhat nila. Tingnan niyo. Tingnan yung pagkabuhat nila. Napakatibay. Bigat pa naman yan. Napakatibay After 4 years, hindi mo mabuhat ng ganyan yan. Magkalasog-lasog yan. At saka yung formation ng pagkatay-tay. Saan kayo galing? Bakit parang ano lang yan? Kala ko ba tinapon at nasa ilalim ng lake bed? Bakit parang ang babaw naman ng pinagkuhanan ninyo yan? Diba? Tingnan nyo. Bakit nyo binubuksan? Asan yung soko? Diba? Pinaglolo ko nyo talaga yung Ang dami taong talaga red bayan flag dito. sa video Ano yan? na to. Ba't nyo ginaganyan? Pieces of evidence yan. Hindi nyo dapat ginagalaw ng ganyan, mga tanga. Sabi sa comments, bakit walang gloves? Hindi otoridad ang magbukas niyan? Di ba? Tama. Yung 3 years na pero buo pa rin ang sako. Sa 3 taon na yun, masisira yung formation. Grabe kayo manggoyo ng tao ba? Yung puti Yung formation ng pagkakatay-tay. buo. Anong ginagawa ninyo? Ba't nyo ginaganyan?
no? So, nandun na para magsagawa ng forensic Tingnan investigation. Dadaan daw ito sa certification para masigurado na labi ito ng mga tao. Saka dadaan sa DNA testing para makumpirma ang kanilang mga identity. Si PBBM mismo Ako! Huwag na yan. Ito, tingnan natin ang mga... Oh, Bok, yung part kasi na yan, hindi pa rin nga kasi binubuksan itong sako sa harap ng media. So wala kami hindi pa binubuksan sa harap ng media. Walang access ang clear media. idea kung ano laman ng sako at kung anong itsura nito. In fact, we're not even sure kung buto nga ba talaga yung laman ng mga sako. Hindi nila ipapakita yan sa inyo. Walang transparency sa media. Bakit kanyo? Siyempre, mabubuking sila. Yun, Sasabihin mabubuko. nila, ano pa namin, i-verify pa namin sa forensic to. Pagdating na ng result, sasabihin nila, 99.999% na ito yung missing sabongeros. Pero hindi naman pinakita sa media. Alam nyo, kung titignan nyo nga dito, no? Dito, tignan natin dito sa kanilang footage. Hindi ko alam kung footage ba to ng media o ano. But from the way I look from this angle, footage ito ng media. Very calculated yung galaw nung Coast Guard, yung SOCO, yung NBI dito. Meron silang mga sariling taga-document, taga-picture. Pero yung mga mainstream media, yung mga media dito, ang lalayo nila. Naka-zoom nga lang ito eh. Itong footage na to, zoom ng media. Pang malayuan yung kuha eh. Halos hindi makalapit yung media. Tingnan ninyo, nagchichismisan na nga lang yung mga media dito eh, sa may kalayuan. Panoorin natin. Ang layo nung ano. Ang layo. Di ba? Hindi sila nagpasama ng media kasi ayaw nilang makita ng mga media yung kanilang mga galawan doon na pambubudol na ano, yung kumbaga akala mo tunay talaga yung ginagawa nila pero panuloko na sa mga Pilipino. Ano yung sabi ng mga media? Nagchichismisan kasi sila eh. Tignan mo, anong ginagawa ng mga divers? Parang naglalaro eh. Bakit nasa taas, nasa surface naman sila? Kala ko ba divers kayo? Kunwari na nandun sila, nakatampisaw, siguro nagsuswimming lang. Hindi, totoo. Ayun, meron ayan. Tingnan nyo ano nangyari doon? Ba't putol? Dapat nagdala sila ng sabon. Nag-dive. Nakita niyo yun? Nag-dive siya pero umibabaw ka agad. Tingnan nyo. Yan na, nag-dive. Tingnan niyo Di ba dapat nasa pailalim na siya? Tingnan nyo Yan yung paa. Pang-ops talaga eh. Tapos, nag-surface ka agad. Ayun Umahon ka agad. Ay, nako, huling-huli yung mga kabulastugan niya. Yan Grabe, kaya pinaglo. Ayan. Grabing dramatic nitong mga Coast Guard. Naka-ready daw. Parang nagtatambay lang sila dyan. Pero nagmamarites lang yung sa kamo lawak ng Taal Lake, dyan lang sila nakafocus. Nung in-interview si alias Totoy, hindi nga niya alam kung anong eksaktong parte ng lake. Sino nagsabi na dyan kayo na mag-concentrate? Kung kagaya yung nawala yung Malaysian Airline, di ba? Sa lawak ng Indian Ocean, Pacific Ocean, hinanap nila. Talagang ang ginagawa, buong mundo nagtulungan na mag-search and rescue o mag-search sa buong Ito, nakatambay lang sila sa isang parte. Ibig sabihin, dyan sila nakakonsentrate. Parang dyan lang. Ang tanong, sino nagturo? Kasi mismong si alias Dondon Totoy Mola, hindi nga niya alam. Ito, tingnan nyo, nagtatambay lang sila dyan, Ganyan ba yung nagsa-search? Hindi matatawag na search yan, nakatambay lang kayo dyan. Tatalon daw yan. Coast Guard. Ayan, tas nakat. Ewan ko kasi, ba't ganun? Panay cut naman kasi itong video ng
Siyempre, script eh. Kailangan i-cut. Oh, ayan na oh, red. Yan ba yung 4 years? 4 na taong panggugoyo sa taong bayan. Hindi sa tayo tumatawa. I mean, napakahusay, napakaganda nga naman kung ganito merong ginagawa ang gobyerno natin. Pero itong ginagawa nila, malinaw na ginugoyo ang taong bayan. Tingnan nyo naman yan, no? Saan ka nakikita bubuo yung sako? Tapos hindi pa nalalaglag, di ba? Bulok na dapat yung sako sa 4 na taon na yan. Oh, tingnan mo, ganyan kalayo ang media. Kung talaga sila, dapat nagsama sila ng media dyan sa mismong boat. Para Hindi, transparency ba? To be honest, kung talagang may transparency ang ginagawa nila at wala silang tinatago at hindi mag-iisip ang taong bayan na ito ay tanim, nagsama sila ng media dyan sa lapit. Alam nyo, hindi nila pinapalapit yung mainstream media. Hindi nila. Puro kasi tanim ang ginagawa ng gobyernong ito eh. Puro tanim. Oh, naririnig nyo yung chismisan nila? Kasi ang layo nila eh. Oh, ba't kanina pa to? Kanina pa siya nandyan. Lumipas na yung oras, nandyan ka pa. Kailan ka ba magdadive? Baka nag-aantay na shampoo. Yan pala hindi maka-under kanina. Oh, yung mga medyo. Oh, yung sa kaliwa. Chismisan na lang sila. Nagsasalita yung mga media. Pinapanood yung mga nasa laot. Nasaan na yung diver? Ayan na, may abot oh, may abot. Pang video ops lang talaga to eh. GoPro. Nabot yung kamay oh. O yun, nabot yung ano, Ah. GoPro. Walang media dyan. Kung talaga sila dapat may media. Dapat may nakasakay na media dyan para tutukan yung ginagawa nila dyan. Yun pala yung PR. Ayan o, tingnan nyo, very calculated. At sila lang talaga ang nagko-cover. Ayan o, may taga-video. Ayan o. Ano talaga eh, makikita ninyo na kontrolado nila kung ano yung dapat lalabas. Syempre itong mga media, zinom nila yung kanilang camera. Ayun oo. Ayan. Parang naging loko-loko na lang yung mga media, no? Nasa panlayuan sila. Naghuhula-hula kung anong ginagawa ng mga Diba? Coast Guard. Tapos, may na-retrieve daw sila. Tingnan nyo, kinuveran nila ng garbage bag. Yung maitim. Ayan o. Bakit Ayan, nga? ano yan? Bakit nga tinakpan ng garbage bag? Asan yung transparency dyan? Ba't nyo kinuveran ng ganyan? Bagong-bagong. Sige, kinuveran ninyo. Pero wala akong makita. Paano nyo nakuha yan pa? Bumalik na sila sa Pampanga. Pansinin ninyo kung gaano sila ano yun? Close. Ano yun? Ano sila eh? Yung kanilang access. I mean, the access of information very sarado. Highly secured. Hindi ka basta-basta. Hindi open. Tingnan nyo Kahit sa media, dito hindi sa open. pagbaba ng mga soko. Tingnan nyo, very kontrolado. Pinapaalis yung media. Tingnan nyo. Tabi. 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 Lahat kayo dyan. Sabi ng media, ayaw tayong Palapitin. nasaan yung transparency dyan? Paano kami maniniwala? Ang labo eh. Tingnan nyo ayun, may tumatawag. Tapos, nakita ninyo may formation na sila dito. Para Tinatakpan para nila takpan yung media eh. Hindi makikita Yan, yung tapos kanilang ito, mga galaw. taga-abog ng mga media. Kalkulado yung kanilang bilang yung kanilang move. Bawat step binibilang nila kasi baka makitaan kasi sila ng Baka magkaroon kanilang ng leak. yung estilo ba nila na may something. Very well coordinated sila sa isa't isa. Ayan may taga walkie-talkie dyan. Bilang. Kalkulado mga galaw. Sino kayang tinatawagan nung Coast Guard na babae? Baka si Tore. Diba? Di ba naman pinapa-access yung mga media dyan? Di pinapalapit.
Oh, ano meron dyan? Tinatakpan ninyo? Diba? Tapos ganyan na. Oh, tingnan natin na. Ayan. Okay. Okay. Ayan oh. Ayun yung nandun no. Tinatago nila. Okay, so makikita natin, mapapansin natin dito sa video na pag-aaral ni Jojo de Guzman dito sa galawan ng Philippine Coast Guard, dito sa di umano na nakita nila na mga buto na nakalagay pa sa nakaintak pa sa sako. Na itong pangyayari nito ay last 2019 yata. So mag-apat na taon na to. Imagine nyo yung sako na hindi nabubulok, yung formation ng pagkatibay ng sako hindi nabulok sa 4 na taon. Imagine nyo yan, grabe naman kayong posible. Sa isang buwan lang na yung sako nakababad sa tubig. Sigurado yun. Sigurado yan yung formation ng pagkataytay ng mga sako. Masisira na yan kasi lalambot na yun manghihina na. So how much more pag umabot na ng 4 na taon, di ba? Maliwanag na panuloko to sa mga Pilipino. Masyado nilang ina-undermine yung katalinuhan ng mga Pilipino. Pero kasi hindi mga bobo ang mga Pilipino hindi mga bobo. Katulad nito sa video na to na pag-aaral at pag-obserba ni Jojo de Guzman, nakita niya dito, pinakita niya, inobserba niya mga video na nakita at makita na walang transparency kasi hindi pinalapit yung mga media. Malayuan yung kuha ng mga media sa mga galawan ng mga Coast Guard. Dapat meron talaga media doon nakatutok mismo doon sa ginagawa nila doon sa, pati dapat meron silang sinama doon sa ilalim na media rin. Pinasuot lang ng suit para sa yung ginagamit ng mga diver, di ba? Kung totoo talaga na yung ginagawa nila is transparency. Pero dito kasi wala makikita nyo. Kasi itong gobyernong ito ay punong-puno ng kabalastugan. Puro sila tanim. Tanim witness, tanim ebidensya, tanim kaso, tanim shabu, at ito, tanim buto. Para lamang, ano ba to? Para pagtakpan itong, baka nakikita na nila na merong lalabas na resulta ng medical nung nangyari doon kay isang bilyonaryo na mayamang Pilipino na kaibigan ng gobyernong ito na natigok dahil sa na-overdose sa pagsingot ng yung puti na tawas. Nakasama pa naman doon before mangyari doon si Lisa Marcos at iba pang mga nasa malapit sa kanila na sila Duque, Cristina Frasco at iba pa. Kaya hindi natin alam kung itong pangyayaring to ay nakikita nila na may magaganap, may lalabas na resulta ng medical mula sa LA laboratory, kaya ito ay ginagawa nila para panakip. Hindi natin alam. Diba? So, bago natin ito bibitawan itong pagbigyan natin ng konting komentaryo dito sa pag-obserba ni Jojo de Guzman dito sa video na to na imposible na nga naman dahil ang daming red flag, ay please naman kung baka kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.